I stand corrected na nakamali ako sa pagtay. Pero, ang tanong, may pero pa. ang pagkakamali para sa INC, sabi nila kasinungalingan na daw ang pagkakamali. Pero pakinggan natin si Cesar Sinita. Kung ang pagkakamali ba ay kasinungalingan na? Ating narinig si Wendell Talibong, Mr. Wendell Talibong. Yung pagkakamali ko po ay hiningi ko ng sorry sa iyo. Kasi talaga kung gano'n yan. Normal po minsan ang tao nagkakamali, pero ang pagkakamali ko, iba po yan sa pagsisinungaling. Kita niya. Iba po yan. Kasi ang pagkakamali, pwedeng aminin. Di po ba? Pero mali ka na nga, magsisinungaling ka pa, dagdag kasalanan. Di po ba? Yon. Si Miss Michelle Japina, ang INC vlogger na naunang na nawagan na sana sagutin daw natin siya, kung maalala ninyo yan. Pakiparating mo po ito ha kay Mr. Tampered mo. Okay? Pakiparating mo na may isang Michelle Japina na tumutuligsa sa kanyang ginagawa at sinasabi. At ng ating sinagot, ako din po, sinama mo na sa content mo kanina. Ako po nagpapaliwanag lang natural naman na sinagot kita. May mga nagpadala ng messages. Isa na si Bro John Ray, no? Na sana masagot daw umano. Yun ang panawagan niya. Sabi niya na yung pagkakamali, iba yun sa pagsisinungaling. Tama naman, no? Pero, iba din kung maliban na pilit na minamali, pinasinungalingan pa. Bakit? Naalala niyo ba yung kay Cesar Sinita na INC? Ano sabi ni Cesar? Di ba ito? Talagang dinikitan ko raw ito. Bueno, bubuksan natin titingnan natin yung Apokalipsis 13:18. Tingnan natin kung may dikit. Ayan. Ito po ang lugar na yun. Ito po. Ayan po yun. So, ayan po yun. Kung may dikit man yan, hindi ako ang may gawa. Defensor Katoliko nun, si Mr. Rolly Tesorero, siguro. O di kaya, baka si Monsignor Abriol din. Kasi si Abriol noon buhay pa. Inyo, talibugok. Imagine, nasa kanya ang Bible, pagkatapos defensor ang Katoliko o kaya si Monsignor Abriol ang gumagawa sa pagdikit daw sa naturang Biblia. Ipagpatuloy natin. Daming mga punto kasi na dapat lilinawin at sasagutin natin. Samahan din ako. Kasi umalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talagang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Kumusta sa lahat ating mga suking taga sa Baybay? Welcome po. At sa ating mga kapatid, Katoliko man at hindi Katoliko na nagsubaybay sa atin. Lalo na si Miss Michelle Japina, dahil pinanood talaga niya at dahil pinanood niya, yun, nakuha niya yung ginamit din na video sa mga kasama niyang INC vlogger din. Yung aklat na inamin kong nagkamali ako sa pag-type, yung kanang kamay, nalagyan ang kanang ng Y, nagiging kaniyang. Yun. Kaya sinabi ko ay stand corrected. Pero, iba sa mga kasama niya na pilit talagang minamali. Yun ang mahirap nilang sagutin. Balik muna natin Inamin niya na nagkamali siya. Ayan po I stand corrected na nakamali ako sa pagtay. Pero, ang tanong, may pero pa. ang pagkakamali para sa INC, sabi nila kasinungalingan na daw ang pagkakamali. Pero pakinggan natin si Cesar Sinita. Kung ang pagkakamali ba ay
kasinungalingan na? Di ating narinig si Wendell Talibong, Mr. Wendell Talibong. Yung pagkakamali ko po ay hiningi ko ng sorry sa iyo. Kasi talaga kung gano'n yan. Normal po din sana ng tao nagkakamali. Pero ang pagkakamali ko, iba po yan sa pagsisinungaling. Kita niya. Iba po yan. Kasi ang pagkakamali, pwedeng aminin. Di po ba? Pero mali ka na nga, magsisinungaling ka pa, dagdag kasalanan. Di po ba? Yun. Mali pa, magsisinungaling na dagdag kasalanan. Tama talaga. Kaya, dapat dahil minsan lang tayong dadaan sa mundong ito, dapat talaga na di tayo magkamali. Sa inaniba natin na sikta dahil ang daming nadala sa maling akala. At itong tinatawag na game name na dapat mabasa sa Biblia ang pangalan ng iglesia, ito ang palaging ginagamit ng mga ngaral, vlogger man ng INC at mga ministro. At gamit nila ang aklat katoliko para ipalitaw na kahit aklat katoliko ay patunay na Iglesia ni Cristo ang tunay na iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo. So, ginamit nila yung papal encyclicals. At ito din ang ginamit, kinuha ni Miss Michelle Japina ang video ni tinig ng katotohanan ba yun? Ito, na bahagi. Talagang dinikitan ko raw ito. Sandali muna. Nagdumli na sila. Okay. So, dito ating ipakita. Okay. Tinayo ng ating Panginoong Jesucristo. Iglesia Katolika Apostolika Romana ba o Iglesia ni Cristo? Bakit hindi natin pasagutin mismo ang kanilang aklat? So, yun. Bakit hindi pasagutin ang aklat? Ito na sinagot na din ni Cabornok. Di mo ba sa mga lectioners kaugnay dito, pwede nyo mapanood din sa Cabornok at nirepliko dito ang kay Cabornok dahil kumukuha lang sila ng kapirasong nakasulat sa aklat katoliko at ipalitaw nila na pinatunayan ng aklat katoliko na Iglesia ni Cristo ang tunay. Imagine, aklat katoliko ang ginagamit. Pagkatapos, pinatunayan daw ng aklat na katoliko na yung tatag ni Felix Manalo ay tunay na iglesia. Di po ba? Walang pagkakaiba yan na may dokumento kaugnay sa lupa, pagkatapos inagaw mo yung nakasulat sa dokumento, hindi lang ang dokumento yung nakasulat ang inagaw mo, pati na ang lupa. Ganon din. Dahil nakasulat Iglesia ni Cristo, akala nila, iniwan na ng simbahang katoliko ang descriptive title na Church of Christ. Diyan sila nagkamali. Sa kanilang paggamit sa aklat katoliko, pinatunayan na ang Iglesia Apostolika Katolika Romana ay siyang tunay na Iglesia ni Cristo. Tuloy muna natin. Pinamagatang The Papal Encyclicals. Okay, ito po yung debate nila, pero ang dinibati po na nagpapakilala nga debater ng Iglesia Hindi po yun debate, Miss Michelle, kundi sagutan lamang, no? Ang sabi niya, Katolika ay yung pagkakamali ng pagsusulat ng Iglesia ni Cristong letra lang. yan ang punto niya. Pero nilaglag mo ang kasama mo. Letra lang nagkamali. So pagkatapos sinabi mo, letra lang ang nagkamali. Habang yung kasama mo, napanood mo ba yung sinabi ng kasama mo? Hindi totoong nakasulat talaga sa inyong pasugo. Gawa lang umano namin ang
maling nakasulat sa pasugo na Iglesia ni Cristo. Kaya, kung dito inamin mo na literal lang ang nagkamali, nilaglag mo ang kasama mong INC na pinasinungalingan nila. Balikan muna natin ha. Ito. Ginamit ko pa dito sa kanilang pasugo. Baka sabihin na naman niya na dinagdagan. How about itong nakasulat sa pasugo ninyo na ang may akda ay palakihin natin. Kapatid na Leopoldo Aguilar. Basahin Ang mo ito. Iglesia ni Cristo Ay kailangan at hindi maiiwasan sa paglilingkod ng tao sa Diyos. Baka sasabihin naman niya na ang Iglesia ni Cristo, dagdag ko naman sa kanilang sariling pasugo ito. Saan mabasa kaya sa Biblia ang Iglesia ni Cristo? Itong sulat naman ni Leopoldo Aguilar, Ministro Leopoldo Aguilar na sinasabi, ang Iglesia ni Cristo. Okay ka ba dito? Sang-ayon ka rito, bro? Iglesia ni Cristo? Ano, bro? Iglesia ni Cristo. Yan ang nakalagay, bro. Iglesia ni Cristo. So, bro, putol-putol ka sa akin eh. Palinaw nga ulit. Paulit na lang. Ito sinasabi ba na sunulat ni Ministro Leopoldo Aguilar, ang Iglesia ni Cristo ay kailangan at hindi maiiwasan sa paglilingkod ng tao sa Diyos. Ang tanong mo dito, Brother Wendell? Ang tanong ko dito, bakit Iglesia ni Cristo ang pangalan ninyo? Bakit daw Iglesia ni Cristo ang pangalan dito? Alam mo, bro, wala namang iglesia ni Cristo. Unang-una, sa wala raw, Brother Wendell, paki-close up, Brother Wendell, para pakita. Yun klarong-klaro, pasugo nila yan, hindi yan kotisyon. Hindi naman, wala namang iglesia ni Cristo eh. Wala namang. Leopoldo, wait lang. Wala pang iglesia ni Cristo. Pakatang lang yan. Eto na nga. Ikaw, puro ka reasoning eh. Ayan, nakikita sa screen ngayon, oh. Ang Iglesia ni Cristo. Ayan, oh. Ang Iglesia ni Cristo ay kailangan at hindi maiiwasan sa paglilingkod ng tao sa Diyos. Oh. Yung Iglesia ni Cristo na yan, sino yan? Yan ba pangalan nyo? Hindi, faking reference lang yan. Kahit ako kaya gumawa ng faking reference eh. Faking reference, pasugo pasugo nila yan. Kahit ba pasugo nila, pasinungalingan nila? Kaya akong gumawa ng faking reference. Papakibay ko na. Kahit sabihin ko, aklat katoliko to. Reference ng katoliko. Yung original bro dyan, wala na. See? Sabi ng kasama niyang INC, faking reference daw. Pero, nagsusuwagan dito sila si Miss Sapina. Japina. Bakit? Nagkamali lang ang pagkasulat. Kaya kung nagkamali, hindi piki. Mali lang. So, nilaglag yung kasama niya na pinabulaan na nakasulat talaga sa kanilang pasugo magazine. Tuloy natin. Lang ang mali ng debate mo po, sir. Hindi yung debate. Sagutan lang yon. Nagtanong, kaya sinagot. Ano ba ang naging pahayag niya tungkol po sa Iglesia Katolika? O eto, panoorin natin siya. Ano nga ba ang pangalan ng Iglesia itinayo ng ating Panginoong Jesucristo? Iglesia Katolika Apostolika Romana ba? O Iglesia ni Cristo? Bakit hindi natin pasagutin mismo ang kanilang aklat? Ayan. Ang Papal Encyclical, palaging ginagamit yan ng mga ministro at marami pa mga aklat na sa debate, isa yan na ipinakita nila at gagamitin dahil sa katanungan sa cross-examination, sasabihin kasi ng mga ministro, sinabi mo, pinatunayan mo na ang Santa Iglesia Apostolica Katolika Romana ay tunay na iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo? Tanong, pag mabasa ko sa aklat Katoliko na ang tunay na iglesia ay tinatawag na Iglesia ni Cristo, aaminin mo bang nagkamali ka? Yun. Mag-ingat sa mga ganyan. Yun ang dahilan, mga kapatid, na mga karamihang debate sa INC, ayaw talaga nilang i-post
sa YouTube. Bakit? Ayaw nilang mapaghandaan yung cross-examination nila, yung mga aklat na ginagamit nila. Pero, dito, kitang-kita naman kung at pinakita na natin ano yung mga aklat na pinag-chop-chop nila. Ituloy natin itong tinig ng karunungan o tinig ng karunungan pala, no, channel ng membro ng INC. Pinamagatang The Papal Encyclicals. Ito po ay aklat Katoliko. Meron po itong... Again, hindi po ba tama naman po mga kaibigan, mga kababayan, na kung ang mga naninira po at nakikipagdebate ng wala sa lugar po sa Iglesia ni Cristo ay, ano tawag po, ano po ba nun? Na-blank po ako. Okay, ibig ko po sabihin, hindi po ba maganda naman na mismong mga Bible po ng sa Catholic po o sa lahat man po ng mga Bible na hindi po pagmamay-ari ng amin pong Iglesia ni Cristo o sa amin pong samahan ng Iglesia ni Cristo, kung may sarili pa po kaming Bible, adi mas lalo na pong nagagalit. Una, ang sabi ng kasama mo, ginamit niya ang aklat Katoliko. Aklat Katoliko po yung ginamit niya, encyclical, papal encyclical. Hindi po yan Bible. No? Papal encyclical na aklat dahil may nakasulat na Iglesia ni Cristo, ang nakasulat na Iglesia ni Cristo, inaangkin na pinatunayan daw ng aklat Katoliko na ang tunay na iglesia, yung iglesyang inaniban niyo, mali. Dahil kahit si Sineta, si Sandoval, anong sabi nila? Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. At ang Iglesia Katolika bilang isang organisasyon o samahang pangrelihiyon, yan po ang organisasyon. Pagka sinusi pabalik, yan ang dating Iglesia ni Cristo. Yan ang dating Iglesia ni Cristo. Yan ang dating Iglesia ni Cristo. Hindi po totoo yan. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. Talaga pong ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Cristo. No, so mali daw ang pag-unawa ko. Nireplay lang ang pahayag ni Ministro Sandoval na ang Iglesia Katolika daw, Sinusi pabalik, yan ang dating Iglesia ni Cristo. Yan ang dating Iglesia ni Cristo. So, kung pinalitaw nila ng Iglesia Katolika ay siyang dating Iglesia ni Cristo, therefore, di pwede nilang gamitin ang Roma 16:16 na Iglesia ni Cristo dahil tumutukoy yan sa unang Iglesia ni Cristo. Di ba? At sino yung unang Iglesia ni Cristo? Yan ang dating Iglesia ni Cristo. Hindi po totoo yan. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. Talaga pong ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Cristo. O, see? Kaya di mali yung mga aklat Katoliko na ginagamit ng mga ministro ninyo na ang isa sa mga tinatawag na descriptive title sa iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo, kaya nga sa Catechism of the Catholic Church 811, ito ay tinatalakay din ni Kaburnok. Sige, si Kaburnok, muli nating, dahil ginamit nila, pinag-chop-chop nila ang aklat Katoliko, nabuking sila ni Kaburnok dito. Tanong, ano ba ang naging pahayag niya tungkol po sa Iglesia Katolika? O eto, panoorin natin siya. Ano nga ba ang pangalan nung iglesyang itinayo ng ating Panginoong Jesucristo? Iglesia Katolika Apostolika Romana ba o Iglesia ni Cristo? Bakit hindi natin pasagutin mismo ang kanilang aklat? Pinamagatang The Papal Encyclicals. Ito po ay aklat Katoliko. Meron po itong Nihil Obstat, John A. Goodwin,
Censor Librorum. Meron din siyang imprimatur. Itong si Francis Cardinal Spellman, Archbishop of New York. Kapag ka po ang isang libro, merong nihil obstat, Censor Librorum, imprimatur, nangangahulugan na ang nilalaman po ng aklat na ito ay hindi tinututulan ng simbahang Katolika maging ng kanilang Santo Papa. Pinayagan ng simbahang Katolika na maipalabas at maipabasa at hindi sila tumututol na alinman sa nilalaman nito nagsasabi talaga ng totoo. Hindi sila tutol doon. Talagang sumasang-ayon sila na kung ano yung nakalagay dito, pwedeng gamitin ni numan. Pwedeng paniwalaan, sampalatayanan ni numan. Lalo na, syempre, nung nasa simbahan. Di po ba? Tungkol sa iglesyang itinayo ng ating Panginoong Hesukristo, ano kaya yung iglesia, pangalan ng iglesia na yon, na kung saan ay itinayo nga ng ating Panginoong Hesukristo? Dito po sa page 153, babasahin ko na sa inyo, ganito po ang sinasabi. That is to say, the Church of Christ, Iglesia ni Cristo, which has been divinely instituted for the sake of souls and of eternal salvation. Church of Christ, Iglesia ni Cristo, ay itinatag alang-alang sa mga kaluluwa at walang hanggang kaligtasan. Bakit ba nagtayo ang ating Panginoon Hesukristo ng Iglesia? Hindi ba para sa kaligtasan ng mga tao, sa kapakanan ng kaluluwa ng mga hinirang niya? Sa makatuwid, sumasang-ayon ang simbahang Katolika na yung pangalan ng iglesia na itinatag ng ating Panginoong Hesukristo para sa kaligtasan ng kaluluwa ng mga tao, ang pangalan nun Iglesia ni Cristo at hindi Iglesia Katolika, Apostolika Romana na parang jeepney assembled nga. Aba, grabe naman talaga itong taong ito. Ayon po sa kanya, ang Iglesia ni Cristo, ang pangalan ng iglesia na itinayo ng ating Panginoong Hesukristo ayon po sa isang aklat Katoliko at binatayan niya. Ito, ipapakita ko po sa screen ang aklat na kanyang binasa na ang sabi kasi, that is to say, the Church of Christ, which has been divinely instituted for the sake of souls and of eternal salvation. Ayan so yan ang kanyang binasa, mga kapatid. Tanong, mula sa kanyang binasa, totoo ba ang conclusion niya sa kanyang binasa, mga kapatid? Susuriin natin ang aklat na kanyang ginamit, mga kapatid. Yung kanyang binasa, ito pong aklat na The Papal Encyclicals in their Historical Context, edited by Anne Fremantle, sa page 153, at yan nga yung kanyang binasa, nakikita nyo po sa screen. That is to say, the Church of Christ, which has been divinely instituted for the sake of souls and of eternal salvation. Tanong mula sa kanyang binasa, anong iglesia kaya ang tinutukoy ng Church of Christ sa aklat na ito? Sige nga, tignan nga natin. Babalikan natin yung aklat, The Papal Encyclicals in their Historical Context sa page 153 pa rin. At pansinin po dito, ito, babasahin natin kung ano ba yung tinutukoy na Church of Christ. Sabi dito, Venerable brothers, it is surprising that in our time, such a great war is being waged against the Catholic Church. Sandali. Sinasabi sa unang parte na meron pong nagaganap na pambabatikos laban sa Iglesia Katolika. Ngayon, itutuloy natin. Ang sabi, it is from them that the synagogue of Satan, which gathers its troops against the Church of Christ, takes its strength. Dito po sa nabasa naman natin, sinasabi na itong mga naninira sa Iglesia Katolika, kung babasihan po ang nasabing pahayag na ito, ay tumutukoy sa mga mason, mga kapatid. So ang sabi, ang mga troops ng mga mason ay lumalaban sa Iglesia ni Cristo, na ayon po sa unang parte ay tumutukoy sa Iglesia Katolika, mga kababayan. Napakaliwanag po
mga kapatid. Ibig sabihin, mula po sa ating nabasa, ang tinutukoy pala ng Church of Christ sa aklat na ito ay ang Iglesia Katolika, mga kapatid. Katunayan nga, yan ang aral ng Iglesia Katolika na ang nag-iisang Iglesia ni Kristo ay ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, mga kababayan. Ayon po sa aral ng Iglesia Katolika, kaya itong sinasabi ng vlogger na ito, ang masasabi ko sa iyo, Pasted, yan! Sinungaling ka talaga, no, palpak, mga kapatid. Ganun talaga INC, incomplete. Grabe talaga. Ngayon, ano pa ba ang naging pahayag niya tungkol po sa Iglesia Katolika? Ito, panoorin natin. Ano pa ang patotoo ng librong ito, Aklat Katolika tungkol sa Iglesia ni Kristo? Sa page 39 naman po, ganito sinasabi, whoever he is and whatever he is, he who is not in the Church of Christ is not a Christian. Kaya si Mr. Tamperd, hindi Kristiyano talaga yan Gusto niya, yung kinaaaniban niya, Iglesia Katolika Apostolika Romana. Pero ang gusto ng kanyang amo, doon kayo sa Iglesia ni Kristo, sapagkat doon kayo makikilalang Kristiyano. Aba, grabe talaga itong paninira niya. Ayon sa kanya, ang nasa labas ng Iglesia ni Kristo daw ay hindi mga Kristiyano ayon sa aklat. Parang pinapalabas niya na sila itong tinutukoy na Iglesia ni Kristo. Grabe naman ito At yung pinagbatayan niya, yung parehong aklat pa rin, na ang sabi kasi, whoever he is and whatever he is, he who is not in the Church of Christ is not a Christian. Diba? So yan ang sabi. Tanong, yung conclusion ba niya ay tama at totoo? Titingnan natin yan, mga kapatid. Muli, susuriin natin ang aklat na kanyang ginamit. Babalikan natin yung aklat na kanyang pinagbatayan, yung The Papal Encyclicals in their historical context. Ngayon naman ay sa page 39 at nakikita nyo po sa screen yung kanyang binasa. Ngayon, yung gagawin natin, itataas po natin at base po sa buong konteksto ang pahayag na binasa nung vlogger ng Tinig ng Karunungan daw ay ito pala ay galing kay Saint Cyprian. Alam naman ninyo sa Iglesia ni Cristo ni Manalo, wala namang kinikilalang Saint Cyprian dyan Naku naman, grabe talaga. Tapos naniniwala pa sila kay Saint Cyprian. Ano ba naman yan? Ngayon, pabasahin natin yung pahayag ni Saint Cyprian ito ang kanyang sabi. Originated also in the tales invented by the apostates. Ibig sabihin, may mga apostates. Ano ba yung apostates? Di ba yung mga naninira at nagbabago ng pananaw tungkol sa Iglesia Katolika na ngayon ay nasa labas na ng Iglesia Katolika. Di ba ganun yun? Apostates nga Ngayon, itutuloy natin. The bond of harmony stood firm, and the indivisible sacrament of the Catholic Church continued. Klarong-klaro po. Ibig sabihin, yung apostates na tinutukoy ay nasa labas ng Iglesia Katolika. Ayon po sa aklat, sa binasa nga niya kanina, na kung ikaw ay nasa labas ng Iglesia ni Kristo, ay hindi ka Kristiyano. Yung Iglesia ni Kristo pala na tinutukoy dyan, ay ang Iglesia Katolika, mga kababayan. Naku naman. Hindi naman sila yung tinutukoy dyan Naku naman Ulitin na natin ang aral ng Iglesia Katolika. Ang nag-iisang Iglesia ni Kristo ay ang Iglesia Katolika, mga kababayan. Klarong-klaro po yan. Catechism of the Catholic Church, paragraph 811. Muli, ganito po ang sabi. This is the sole Church of Christ, which in the creed we profess to be one, holy, Catholic, and Apostolic. Tapos sabi niya pitol-putol daw at sa iba't ibang panahon pa daw, dinudugtong yung pangalan. Grabe talaga ito, naninira sa Iglesia Katolika. Mga kababayan, baka sasabihin ng iba, wala naman sa Biblia nakasulat na ang mga Katoliko ay mga Kristiyano. Titingnan natin. Nasa Biblia ba na ang mga Katoliko ay mga Kristiyano? Babasahin natin ang Roma, Kapitulo 11, versikulo 12, ng salin na Richard Baxter Bible. Ganito po ang ating mababasa.
And if the Gentiles have been so great gainers by occasion of the sin and fall of the Jews, how much more when they shall become Christians will they add to the glory and greatness of the Catholic Christian Church? Napakaklaro po ng ating nabasa. Ibig sabihin, ang Iglesia Katolika po, mga kababayan, ay isang Kristiyanong iglesia, mga kapatid. Kaya itong sinasabi ng vlogger na ito, busted! Yan! Mali yan! Nako At base po sa mga napag-alaman natin doon sa kanyang mga paninira sa Iglesia Katolika, I guess mali po ang naging title ng kanyang YouTube channel. Sabi niya, tinig ng karunungan, parang baligtad ata ng karunungan yung kanyang mga ginagawa. Sige nga, tanungin nga natin ang mga ministro ng bokong na ito kung ano ang baligtad nung salitang karunungan. Eto, panoorin natin. Dito'y may karunungan. Pakiulit, ang dinig, baka marinig nila, dito'y may kabobohan. Ang dinig, baka marinig nila, dito'y may kabobohan. Ang dinig, baka marinig nila, dito'y may kabobohan. Di ba nakalagay? Ang nakasulat ay, dito'y may karunungan. Kitams. So, hindi pala tinig ng karunungan. Dapat, tinig ng kabobohan. Ulitin natin. Yun, si Kaburnok, no? Sinagot sila ni Kaburnok. Yun, pinag-chap-chap ang naturang aklat, mga kapatid, no? Sa video yan, hindi isinali ni Miss Michelle. At di lang yan, may sinabi pa ang tinig ng karunungan na yung pagtawag daw na ama sa Santo Papa, sa pari, bawal yan. Tingnan natin kung wala bang kontrahan sila dito. Ngayon, sasabihin niya, bakit ang Santo Papa hinahanapan nyo ng pangalan letra por letra sa Biblia? Simple lang. Simple lang. Bukod sa hindi naman itinaguyod ng mga apostol ang katawagang Santo Papa, labag pa ang terminong iyan sa Biblia. Batay sa itinuro sa amin ng ministro na aming narinig, binasa sa Biblia, wag anyang papatawag o tatawaging ama ang sino man dito sa lupa. Okay. Wag daw tatawag ng ama ang sino man dito sa lupa. Pero ang tanong, kung wag tatawag na ama ang sino man dito sa lupa, bakit po ba kahit si Ministro Sandoval, Michael Sandoval, tinatawag niya si Father Avi Arganyosa, ng aming spiritual advisor ng CFD, na Father Avi? Ilang bisis niya tinatawag na Father Avi? Pakinggan ninyo. Po natin, mga mahal namin sumusubaybay, agad ang iminamatwid po ni na Attorney Mars at ni Father Abe. Medyo natawagan po ako ng pansin doon sa Attorney Mars. Attorney Marwil, yung kasama nung paring si lang Father Abe. Pero ang tawag niya, Attorney Mars. Baka yan ang palayo del Mars. Ang tawagan Mars. Father Abe, doon sa mga aklat na opisyal ng Simbahang Katoliko. Yun. Mga aklat ng Simbahang Katoliko yung ginagamit nila. No? Yung ginagamit nila. Tama yung sinabi ni Miss Michelle na yung pagkakamali, pwede yung i-correct. Maliban lang, mali ka pa, nagsisinungaling ka pa. Tuloy natin siya. Sandali, dito nga bahagi. Nakasulat ang... Okay. Bakit mo po sinasabing modus? Nagpapaliwanag lang naman po ang kapatid natin o kabrother natin ng mismong binabasa po sa loob ng Iglesia ni Cristo ay galing po sa mga Bible ng Katoliko. Oo na, hindi Bible ng Katolikong binasa ng kasama mo. Malinaw na aklat yun na papal encyclical ang binasa niya, hindi Bible. Pero yung sinabi niya na, eto, balik natin ha. Inamin niya na nagkamali siya. Ayan po Well, I stand corrected na nakamali ako sa pagtay. Pero, ang tanong, may pero pa. Ang pagkakamali para sa INC, sabi nila kasi nungalingan na daw ang pagkakamali. Pero pakinggan natin si Cesar Sinita. Kung ang pagkakamali ba ay
kasinungalingan na? Di ating narinig si Wendell Talibong, Mr. Wendell Talibong. Yung pagkakamali ko po ay hiningi ko ng sorry sa iyo. Kasi talaga kung gano'n yan. Normal po din sana ng tao nagkakamali. Pero ang pagkakamali ko, iba po yan sa pagsisinungaling. Kita niya. Iba po yan. Kasi ang pagkakamali, pwedeng aminin. Di po ba? Pero mali ka na nga, magsisinungaling ka pa, dagdag kasalanan. Di po ba? Tama, mali ka pa, magsisinungaling ka pa, dagdag kasalanan. Kaya yung palagi nilang ibabato sa atin, tampered, ba't di nila kayang sagutin yung pinakita? Sinagot naman natin yung sinabi nilang tampered. Pero, ba't di nila kayang sagutin? Una, sino yung klaro-klarong tampered? Ito, iniwasan na sagutin ni Miss Japina, no? Ang klarong-klarong tinampered ni Cesar Sinita. Agandinikitan ko raw ito. Bueno, bubuksan natin Titingnan natin yung Apokalipsis 13:18. Tingnan natin kung may dikit, Ayan. Ito po ang lugar na yun, Ito po, Ito po. Ayan po yun, So klarong-klaro ang dikit, tinapakan, gupit, dahil ang nagkasulat kasi sa Revelation na yan, sa pahayag, ay kanang kamay o sa noo. Pero, yung salitang o, tinapakan ng at para kanang kamay at sa noo. At dito, parang pinabulaanan pa niya, hindi talaga dinikitan. Bueno, bubuksan natin, Titingnan natin yung Apokalipsis 13:18. Tingnan natin kung may dikit, Ayan. Ito po ang lugar na yun, Ito po, Ito po. Ayan po yun, Ayan po yun, Kung may dikit man yan, hindi ako ang may gawa. Dipensor Katoliko nun si... Sandali lang, nabasa ko si Rel Kintox, moderator, recorded ba ang video live na ito? Live po tayo. Tuloy natin, Mr. Rolly Tesorero. Imagine, pinabulaan na niya na may dikit, pero inaamin din niya na dikitan. Ngunit, ang nagdikit, posible, siguro daw, Dipensor Katoliko. Sino na Dipensor Katoliko? Dipensor Katoliko nun si Mr. Rolly Tesorero, siguro. O di kaya, baka si Monsignor Abriol din. Kasi si Abriol noon buhay pa. Si Monsignor Abriol ang nagdikit. Dahil si Monsignor Abriol buhay pa. Ano namang mapala ni Monsignor Abriol? No? Kung, si Busters PH Kaburnok, kawawa naman ang mga miyembro. So, ano namang mapala ni Monsignor Abriol kung yung salitang si Kaburnok ang una nakadiscover yan, Credit kay Kaburnok pala, sabi ni Red Kintox, live pala ito. Salamat bro Wendell. Yan. Tuloy natin. Tuloy natin. Kung ayaw mo pong mapahamak ang mga kaluluwa ng ating mga kapatid na sinasabi mong Iglesia Katolika, bakit po gusto mong bulagin ang kanilang paniniwala? Ba't hindi mo po sila hayaang madinig yung paliwanag ng ating kapwa? Ayaw po mapanood. Now, I know na po kung bakit ayaw mapanood ng tigapamahalang, kung totoo man po yung sinasabi mo, kung bakit ayaw po mapanood ng aming tigapamahalang pangkalahatan, ang iyong channel, sorry to say po brother, wala pong kwenta. Walang kwenta ang aking channel, pero ilang bisis niya ako sinagot ng ilang oras, di po ba? Kung walang kwenta, ba't sinagot ninyo ako? Nagsanibwarsa na. Pero yung ilang mga kasama niya, tinanggal ang mga video nila. Maliban lang kay Miss Michelle Japena, nandyan pa ang kanyang
video kaya patuloy ang ating pagsagot dahil daming mga punto na lilinawin natin. Okay? Kasi ako man po, kahit kaanib ako sa Iglesia ni Cristo, kung nakita ko maganda ang pakikipag-agrumento mo, sasaluduhan po kita at papalakpakan. Okay, sasaluduhan kung maganda ang pagka-argumento. Ngayon, paano mo ipaliwanag yung Bible na, di ba, kayo'y palagi nagsabi na Mr. Tampered, ako. Sige, paano nyo ipaliwanag yung Bible na may dikit ni Cesar Sinita? Na sabi niya, kung may dikit man ito, siguro Depensor Katoliko ang may gawa nito. Di lang yan. Dali, saan ba yung isa pang aklat? Paano ninyo ipaliwanag itong aklat na ginamit sa TV program ninyo? Eto, ang aking birhing Mariang tagapamamagitan. Paano mo ipaliwanag ito? Bakit? Ano ang nakasulat sa aking birhing Mariang tagapamamagitan? Eto, balik natin. Sa aklat po nila na pinamagatang ang aking birhing Mariang tagapamagitan, sa pahina 63 ay ganito. So, pahina 63 ha? Sa pahina 63, iniwasan nila itong ipaliwanag. Ano daw ang nakasulat sa pahina 63? Ito, ang aklat na inilagay nila sa TV screen. Itong hawak ko, ang aking birhing Mariang tagapamagitan, yon, Flores Alejandro. Tuloy natin. Ito naman ang nakasulat. Mahabag ka, inako, dito sa iyo, na nagnanasang ikaw ay sambahin, igalang at purihin ng buong pag-ibig sa lahat ng bagay, sapagkat Diyos kang maawain at makapangyarihan sa lahat. Diyos kang maawain at makapangyarihan sa lahat, nasa pahina 63 daw. Ba't iniwasan yung ipaliwanag ito? Bakit? Ito ang aklat. Napansin niyo? Pahina 63 ang sabi nila. Pakita ko, binivideohan ko, mula sa pahina 1 hanggang pahina 18 lang ito. Wala itong pahina 63. Wala ngang pahina 19, Nakita niyo? So, ngayon, paano ninyo ipaliwanag bakit umabot sa pahina 63? Sa aklat po nila na pinamagatang ang aking birhing Mariang tagapamagitan, sa pahina 63 ay ganito naman ang nakasulat. Pahina 63, sinabi daw sa aklat na ito na ang mahal na Birhen Maria ay Diyos na maawain. Tuloy natin. Kaso napaka-nonsense po ng iyong sagot Wala doon sa tamang agrumento. Kung hindi, tinira mo yung iyong kadebate doon sa punto na nagkamali sa isinulat sa pasugo ng Iglesia ni Cristo na dapat na Cristo ay naging Krisbo. Tapos hahanapin mo kung nakasulat ba ang Krisbo sa Bible. Natural, wala po. Dahil nga yung sumulat na sinasabi mong si Leopardo. Sandali. Si Leopardo daw ang sumulat. Hindi si Leopardo ang sumulat diyan. Ang sumulat diyan ay si Leopoldo. Ministro ninyo yan. Ministro Leopoldo. Hindi Leopardo. Iba yung Leopardo. Pakita natin Ito ang mabasa natin sa inyong pasugo. Ito mabasa natin yan. Sinulat ni kapatid na Leopoldo Aguilar, ang Iglesia ni Cristo ay kailangan at hindi maiwasan sa paglilingkod ng tao sa Diyos. So ang may akda niyan ay si Ministro Leopoldo, hindi Leopardo. Debate
doon sa punto na nagkamali sa isinulat sa pasugo ng Iglesia ni Cristo na dapat na Kristo ay naging Krisbo? Tapos hahanapin mo kung nakasulat ba ang Krisbo sa Bible. Natural, wala po. Dahil nga yung sumulat na sinasabi mong si Calio Pardo ay nagkamali ng isang letra na sa harap na T ay naging V. Tama bang debate yun? Ibig sabihin po dito, ikaw ang magpapahamak ng kaluluwa ng mga kaibigan nating Iglesia Katoliko dahil walang kwenta ang debate mo. Hindi naman yan debate. Iba yung debate, Miss Michelle, at iba yung pagsagot at pagtutuwid sa mga akusasyon ninyo. Yung argumento mo, bakit ang simbahang Iglesia ni Cristo ang binanatan mo? Sinagot lang natin. Bakit ang Iglesia ni Cristo ang sinisiraan? Sinagot lang natin. Di pa nagsimula ang ating channel kasama ni Father Darwin, mga kapatid. Matagal na. Iba't ibang mga aklat Katoliko, itong mga pinakita natin ngayon ng mga aklat Katoliko. Ang ginagamit, hindi lang yan. Kung tingnan ninyo si Ramel Parbanga, grabe yung paggamit niya sa aklat Katoliko. Bakit? Imagine yung aklat Katoliko ang nakasulat, eto sa aklat Katoliko, mga kapatid, ito ang nakasulat. Ginagamit nila yan. Pakita ko sa inyo ito, How did the Catholic Church start? At tutuloy sa inyong libro, gusto na po, they all together fantastic to say that the remote beginning, they all together. So, pinaulit ko, the all together fantastic to say. Pagkatapos sinabi nila na sa debate, nag-tampered ako. Ang moderator may desisyon. Pinakita natin, hindi pa natin ginamit yung iba't ibang mga salin, mga kapatid. Pero, sa aklat Katoliko, instead na ang tunay na kasulat, it is not altogether fantastic to say that the remote beginnings of the Catholic Church go back to the terrible day when Lucifer flung against heaven's skies his banner of revolt. Yun ang nakasulat. Pero, sa debate, paano binasa? They all together fantastic to say that the remote beginning. They all together fantastic to say that the remote beginning of the Catholic Church go back to the horrible day when Lucifer, yung yawa, flung against heaven. Nothing must define. So, mga kapatid, mag-ingat talaga, lalo na pag makaharap ng ganitong debate. Kaya, minadjek. Imagine, ang nakasulat, it is not altogether, pagbasa, the altogether fantastic to say. So, paano mo yan sasagutin, Miss Michelle? No? So, yun lang mga kapatid. Maraming salamat po sa okay, sandali Andres Albaw, huwag mo na ulit-ulitan bro, baka di na sila magkaintindihan magkasama. Okay, so yon mga kapatid, pero nakakalungkot lang po, may mga DDS na mga Katoliko din, sabi ni Redkin Stokes. Sa Katoliko, free po tayo sino suportahan natin. Hindi tayo katulad sa ibang sekta na kung di kayo susunod, matitiwalag kayo. So maraming salamat po sa ating sa inyong pagsubaybay. Ulitin natin, tinutuwid lang natin, sinasagot natin. Maraming salamat din ni kapatid na Evelyn Pambi sa Stars sa ating Facebook page. Hanggang sa muli, ito yung lingkod, Brad Windel Talibong. Bye-bye.
make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord.